Yun, magbabalik po ang inyong lingkod, JP Pontan TV. Ngayon please mabahagi po natin yung ating workshop. Kahit gabi po is napabonsai po tayo after po natin nagtrabaho. Ginagawa po natin na mini blade. Ngayon po samahan niyo po ako sa gagawin po natin na maintenance na isa pong material na ito, na isa pong Picus nana, Picus isang uri po ng balete na kadalasan po natin makikita ito sa mga bahay-bahay. Ito po ay nag-iedad na sa akin ng 2 taon at under maintenance po natin ngayon kasi medyo matamlay na din yung bonsai natin. Kaya samahan niyo po ako, huwag na natin patagalin mga kabonsai. Let's go! Yun, una po nga ang ginawa ko dito is para po sa maintenance natin is kinakailangan po natin tanggalan ng dahon. Bakit po natin tinatanggalan ng dahon? Kasi para makuha po natin yung kung alin ang dapat alisin o forma natin mga kabonsai. At sa kadahilanan po na nagtatanggal tayo ng dahon kasi magre-repat po tayo. Kailangan po ito para hindi po mabigla yung halaman o ma-dehydrate. Once po na nagbawas po tayo ng ugat, madali lang naman po ito makarecover, kaya huwag po tayong kakabahan mga kabonsai. Sa dami po ng tinanggal natin na dahon is medyo nagtagal-tagalan tayo dito. Paisa-isa po kasi yung pagtanggal nito, hindi po basta-basta madadali ng kamay pag walang gunting kasi medyo matigas po yung dahon niya. Ito po pala ay nagsimula po ito sa cutting. Ang plano ko po dito is gawin kong informal upright at may mga aerial roots na nakalagay. Ayan, dalapit na po tayong matanggal ang mga dahon mga kabonsai. Tsaga-tsaga lang tayo kahit nangangalay na yung kamay natin, pero continue lang po tayo. Yan, may konti na lang po, madali nang matapos. Yan po yung dahilan kung bakit tinanggalan natin ang dahon. Mag-iba-iba na yung kulay. Ngayon po is samahan nyo naman po uli sa gagawin po natin na bubungkal na natin sa paso nya, kasi yung paso nya din po is medyo basag-basag na din mga kabonsai. Yun, nabundot na po natin. Ngayon is bawas po tayo ng konting lupa at kung kinakailangan po is tatanggalin na natin ng mga sobra-sobrang ugat. Kailangan din po ito para naman po sa hindi masyado mapuno at mabawasan din po yung ugat niya, kasi ito po ay nagiging dahilan din ng pagkamatay, lalo na pag na root stock na po mga kabonsai. So yung mga kabonsai, naglilipat na tayo. Yung workshop po natin, tinanggalan po natin ng dahon. Nasa 6 na buwan na po siguro hindi narilipat, kaya ngayon po is may ready. Dati po pa rin na flat pot na ginamit natin at meron na po ko dito mini soil, isa pong river sand, may coco-pit po at may cups ng rabbit po. Mix soil na po tinatawag natin para sa plante. Gagawin na rin po natin yung aerial roots na tawag po. na nga po mga kabonsai, natapos na po natin. Niling natin po ito. Makikita nyo naman po after po na 20 seconds na nagbababa po yung lupa. Yan po yung good na paglipat para hindi po tayo mabulukan ng ugat. Kaya
ayan po, salamat po sa naglaan ng oras at panonood po mga bonsai. Subscribe and share na lang po mga idol. Salamat po, God bless po,